Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachisbosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroong kinalaman dito sa napansin po nila kay Chinita Princess kanina, kay Kim Chiu sa Showtime, na para daw bong kakaiba. May napansin silang kakaiba kay Kimi. Kaya tumutok po kayo hanggang dulo, mamaya pag-uusapan po natin ang tungkol rito. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Nais ko na rin pong kunin ang pagkakataon nito upang pasalamatan ng ating mga taga-subaybay na nariyan po parate nakatutok at nakasuporta sa ating pong mga daily updates. And bilang pasasalamat natin, narito ang mga napili po nating basahing komento mula sa mga nagdaan po nating balita. So, first comment natin mula po kay Chang D. Bets Avellino. Maganda rin gabi. Yes po, nagpauna na po ng ayuda si Paolo para wala ng kuda mga basher ng Kim Pao. At saka please lang, tigilan nyo na sila dahil pareho naman ng masaya silang apat sa love life or sa mga love life nila, okay? Yung mga toxic fans lang naman kasi ang gumagawa ng mga negative issues eh. Kaya tuloy, nagkakaganon. Hanggang dumadami na po yung mga sumasawsaw, lalo na yung mga vlogger na fake news peddlers. So, huwag nyo po tangkilikin yung mga ganong tao. Okay? Maging masaya na lang po sana tayong lahat kung sino pa man yung mga iniidolo ninyo. So, ayun na nga. Kumbaga, ang mas hindi po nakaka-move on tila ay mga fans. Lalo na po yung kabilang fans na pilit pang inililink si Paolo. Makikita nyo kasi doon na hindi sila masaya. Para po sa kabilang kampo, hindi sila masaya for their idols, ganyan. Kaya, pilit nilang inililing si Paolo doon at sa kung kani-kanino. Kasi tayo, masaya naman tayo, kaya never natin ililink si Paolo sa kahit na sino at si Kim Chiu sa kahit na sino. Eh, sino bang hilig po mang-link kay Paolo at Kim? Diba, kabilang kampo naman yon. So, usually sila yung hindi po makamove on at hindi matanggap na pare-parehas na pong masaya yung apat. Masaya na po ang Kim Pao sa piling na isa't isa. Si Janine and Echo mukhang masaya rin naman na sila sa buhay nila. Tanging mga fans lang ang nagbibigay ng hidwaan. Meron pong hindi nakamove on, kaya tinitira ang isang fandom. Siyempre, tulad natin, tayo po ay pinagtatanggol si Kimi sa mga bashers. So sana itong mga basher na to na hindi makamove on o kabilang kampo na toxic fan, hindi naman natin nila lahat pero meron at meron talaga mga toxic sa isang grupo, sana'y matauhan na po sila. 2026 na sana'y maalog na ang kanilang mga utak. Nakikita naman natin at hindi rin naman siguro sila bulag at nakikita rin nila na Kim Pao are really deeply in love with each other. Ayan, sila lang po ay nagbubulagan. Sana matanggap na nila yon. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Life Matters. Sabi niya, yes, I remember in 2024 when Paolo was interviewed that he would get married at the age of 37 or 2 years from now. Ayan, from 2024. I thought he was referring to a big wedding, not just in a civil wedding. The latter was already done in 2024. So, 2 years from 2024. So, eto na yun, 2026. Hoy! Teka lang! Nagkutugma-tugma. Sabi ni Paolo, ready na siya sa 2026 next year.
Tapos eto may pa ganyan. 2 years from 2024. OMG. 'Di ba? So nakaka-lurky. Eto na ba talaga 'yon? Eto pa naman, may tungkol pa naman dito ang ating topic ngayong araw na to. So, grabe. Paano naman ako makakaget over niyan? Grabe, ang daming mga signs, ang daming nakikita nating talaga senyales na this year is Kim Po's wedding year. OMG! Hindi ako hindi ako maka-move on. Grabehan naman, attach talaga. Huy, baka may mag-comment na naman dyan, diretsuhin yung sinasabi natin, may pa-attach pa. Ayun na naman tayo. Maarte nga ni. Anong gagawin nila? Napaka-vocal ko naman sa inyo. Nagmamaganda at maarte nga ni. Anyway, ayan na nga. So, ang daming mga senyales. So, sobrang excited ako. Ano man ang magiging pasabog ni Paolo this 2026. Abangan natin yan. Tapos, katapusan pa pala ng 2026. Hoy, Paolo! Talaga naman, binibitin mo kami. Sana malapit na talaga, no? Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, good AM Gandara, with all those gestures that they have been together and the regrets na we will support them still. And now here comes si Naomi Eksena, si Janine K. Paolo. Gandara, what a nerve. Nakababae mong tao, andyan BF mo. Then, ikaw yung babae ang magpa-first move na mag-fave sa lalaki. No one time ay maging kayo. What does it mean? Hindi kami ililiterate na seniors na sabi na isang bashers ng Kim Pao na kami ay ililiterate. Very obvious. Psychology-wise, may ibig sabihin yon. Pag-wave ni Janine K. Pao, nagpaparamdam na still she had a love to him in spite of the facts that there is Jericho, her BF. What a nerve. Kaya very aptly yung description na ibinibigay ni Paolo. Ayaw ni Paolo na babaeng MMM. Bahala na kayo magbigay ng meaning ng acronym na yan, Gandara. Kaya to all fans of Janine, this is only a clear manifestations that whatever is the root, then it will come out through the branches. Same feathers flock together. Thank you, Gandara, for reading all my comments to Kim Pao with regard to the basher who say that we are illiterate. Excuse me, not for bragging, pagmamayabang. Kami ay mga professional retirees from the government system. Kaya, hinto na kayo mga bashers. Kayo ang mga idol nyo, not educated but not learned. Naintindihan nyo to, ha? Mga bashers, kasi hirap intindihin yung mindset nyo. So, ayan. So, tayo pa yung illiterate. Well, siguro may ilang toxic fans, pero wag nilang nilalahat. 'Di ba? Na totally illiterate po ang mga Kim Pao fans. Marami po ang mga mayayaman at mga may pinag-aralan. Kung comprehension lang din naman ang pag-uusapan, hindi naman kulang ang mga Kim Pao fans reading comprehensions and all. Hey naku, ayoko lang nga patulan yung mga ganyang comments. Medyo nakakasakit lang po talaga sila ng ulo. Lalo na kung alam naman po natin sa ating pong mga sarili na hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Baka po sila yung illiterate, diba? Samantala, dumako naman po tayo sa kaganapan sa Showtime na kung saan, tulad na sinabi ko sa inyo, grabe yung pagtuon at pagdiin talaga nila kay Kim Chiu. Nung habang binabasa muli yung script na sinabi ni Kuya Vong.
Ayon kasi sa script, palapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. And sabay-sabay sila, 'di ba? Si Kuya Chong talagang inulit po at humarap talaga kay Kim na parang pinagdidiinan na palapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. And ang mga ngiti ni Chinita Princess hindi po wala yan na syempre sa mata ng mga fans. Sabi nga dito, yung ngiti niya kanina. Ayan, napansin nila ang mga ngiti ni Kimi. Kakaiba talaga ang mga ngiti ni Kim Chu. This is the happiest I've seen, Kimi. This is the happiest her Showtime family has been for her. May God grant Kimi the desires of her heart. May God bring fulfillment to the most sincere longings in Kimi's life. Amen. Grabe. Totoo yung ngiti talaga ni Chinita Princess at saka yung kanya pang pag-cross kanina. Grabe. Talagang alam mong totoong pinagdadasal niya na sana tama na ang desisyon niya sa buhay. Na talagang ito na yung makakasama niya sa habang buhay na malapit na talaga. And speaking of malapit na, may proposal na ba talagang naganap? Para mapa-cross sign nga si Chinita Princess at ipagdasal niya na para bang humihingi siya ng guide na sana tama ang desisyon niya sa buhay na yun na talaga ang makakasama niya sa habang buhay. Ayan yung mga mga interpretasyon ng maraming mga fans kay Chinita Princess kanina. And eto pa, sa mga ngiti ni Kim Chu na hindi po nagsisinungaling, hindi may tatago ang katotohanan na iba talaga ang saya ni Kim Chu, ni Chinita Princess, lalo na po kanina. Ayun nga po sa mga fans, sabay talagang eto na talaga yon. This is it, pansit, ang pinaka-iniintay ng lahat na pinakamasayang araw na sa buhay ni Kim Chu. So ayan, masaya sila na tila daw ba masasaksihan nila ang matagal na nilang pinapangarap para kay Chinita Princess. So, kayo ba guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. Napansin nyo rin ba yung mga ngiti ni Kimi? Comment down below nga lang po. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming po salamat.